Gutan hangtod karon abi natog nganong graduate naman ko ana, elementary pa man na, diba? Pero atong nahisgutan ato last Sunday, ang good manners diay is the basic principle sa Ginoo, diha nato makit-an kung naa kay godly character. So kung naa kay godly character, pasabot naa kay good manners. Kung naa kay good manners, makita sa Ginoo, mag-glorify ang Ginoo sa imong kinabuhi. So mo na kailangan nato ipas good manners, dili lang day dapat ni siya sa atua lang, dapat mapasa ni sa uban, sa ato mga anak, sa someone nga nag-look up sa ato, sa ato ang circle of influence, or sa atong community. Importante na siya, kaya naman, all good manners are written from the Bible. Ga-start yun na sa Bible tanan. So kung nakita lang sa mga tao, bisan gali na kay mga katrabaho, di ba? O na kay mga classmates nga buutan, pag buutan na sila, bisag dili guys got sa Bible, pag naa na sila, murag mapuyo pug ka. Di ba? Makatakod pud sila. Usahay pod mo, uy, ay mo pagbinuang kay nasikuan. Dili kay na siya Kristohanon ha. Naa lang siya good manner, nailhan lang siya nga good manner. Kaya naman, ang tanang good manners is displaying God's character. So mo na nga, kailangan nato siya ipas. Labi na sa atong generation karon, daghan kayong problema na sa society. Di ba? Like last Sunday, atong na-illustrate nga si President Trump na siya executive order acknowledging only two genders, male and female. Pero before that, 71 genders kabok sa United States. O di ba? Kaya naman, ang society dito, wala na yung mga good manners man. Unsa man, kanya-kanya lang buot-buot ba? Unsa akong gusto, unsa akong na-feel, ing-ani man ko, mo niya akong buhaton. Ang tod ni abot sa politics, nga naani mga power, gipang sulat ang mga balaod, nga usab na, wala na nakabase sa Bible. Sud kaayo, di ba? Kaya imagine na rago na nga, ing-ani na hitabo. True story ni ha, dili lang siya nga for illustration purposes lang. Sa UK, yang anak, 12 years old, ang isa, 6 years old, girape, namatay, ang isa gipatay. Kunya, lagot kay siya, napriso ang kuan, kaning napriso na ang isa gipangita ang katong nag-rape, lagot kay siya. Nya wala may justice sa UK na karon. Nakagawas lang after 3 days katong nakapatay, katong nang rape. Di ang gipangita, nahibalaan sa pulis nga yang gipangita, gi-investigate siya mo yung gipriso. Diba? Unsa man na. Eh wala na, godless society. Ga-start na sa walay good manners. Musulod ra sa panimalay, di mananghid, di manghilabot o mga butang. Dili lang mangawat ng rape pa jud. Ipatay pa jud. Diba? Ang authority, ang mga pulis, maontay mag-preserve sa justice. Ang ending, ang gidakop na hinon, ang gipriso ang papa. Nga mo'y nangita sa murderer. Kaya ilang rason, racial daw, discrimination. Dili daw dapat dakpon tong mga kuan. Walay mga balay or walay gikapuy-an. Diba? Basta daghan kay sila rason bisag unsa na lang, pero kay ga-start na siya kay walay good manners. Wala na bisan lang sa good manners, bisag dili ang katigbasag Bible na kay good manners, marespetuhan ka sa ubang tao, di ba? Pero kung ang society pasagda na lang ang good manners, magka-degrade na kung wala kay Bible. Kung wala tay gibasihan nga pulong sa Ginoo, magka-degrade ng usa ka tawo. Amen. So always ang atong balaod, always atong principles naka-base gyud sa Bible. So muna importante ang atong gi-review diha 1 Timothy 5, letter ni Apostle ngadto kay Timothy, passing on good manners. Unsa ka importante ma-pass on ang good manners. So review lang nato. Number 1, honoring by honoring others. That's one way of passing on good manners, honoring others. So, letter A, honor elders by correcting with respect. So, na mga elders, na mga by age or by seniority siguro or authority, nga kailangan nato sila someday i-correct. Diba? Naiingon nga, quotes nga, it is hard to teach old dogs new tricks.
Lisod yun to doan or advisean ng mga gulang na or lahi o kaning naanin sila ilahang idea. Pero for us, new generations, we have new ideas, new experiences na kailangan na natong mag-adjust. Minsan, si Paul, siya nga, rebuke not an elder, but entreat him as a father. So, respetuhon nato sila, tagaan nato sila, mga pahimangno, respectfully. Amen? And then, for the ingon diya, honor youngers by responsible correction. So, unsa ka-importante ang correction? Dili lang ang correction itself, but responsibly. Responsible correction. Kay unsa man na dapat ang atong focus is not for punishment but for correction or improvement. Muna siya dapat atong tumong. Pag mo korekta, pag mo bunal ta, mo disiplina ta sa bata, dili kay tungod sa imong kalagot. Dili tungod kay nahurot imong pasensya. Dili kay tungod nasakpan nimo siya. Kundili by the rules, kundili by conditions. Before na nimo siya i-punish or before na nimo siya discipline, na kay preset rules. Na dapat ng preset rules, na guide, na kay house rules, di ba? Kung mag-Airbnb ta or mag-hotel, mga bang, or bisa magpa-enroll. Na school rules, na house rules. Kung siya ang mga buhaton, bawal magsigarilyo sa elevator, bawal magsigarilyo sa room. Bisan sa airplane, sa airport, bawal mag-bomb joke. Uy, nakoy bomb diri. Uy, nakakita og bomb. Kaya naman, pag false gali ng report, priso ka. Diba? So, naay house rules, naay rules before i-implement ang judgment. So, mora po na sa tua. Sa Bible, youngsters by responsible correction. So, i-correct na to sila but responsibly. See, before any punishment or before any discipline, dapat na atay rules. And then, letter B, dirita nga section nag-stop by honoring widows. So, sa pamaagi din pagpas sa good manners, dili lang pag-respect sa elders or sa uban, sa itong mga igsuon, by honoring widows pod. So, atong naisgutan diri ang criteria sa pag-help sa widows. Una diha kanang widows nga walay family na, nga mag-care sa ilaha. So, ingon diri sa Bible nga if na any of among you nga naapay widow, gignan si Paul nga, sige pangutana diya, Timothy, kung kinsay na ay widow sa ilang panimalay. Pag naimingon nga, kami, na ay may widow, kinsa man, ako ang mama, or ako abang tita. Ana sa Bible, atiman na sila. Kaya responsible sa family, mag-atiman sa widow. Dili ang church. Ingon din, without family that will care. Mo lang na ang dawaton sa church nga i-take care kung wala na siya family good, any family member nga mag-atiman siya ha. Number 2, letter B, widows with good spirit. Widows with good spirit. So, unsa man ning good spirit, kanang maayo siya ba? Kaning ato man ang giisa-isa diha. Una, not living in pleasure. Widow siya pero naapa siya kakayahan. Na widow siya pero nabuhi siya sa pension baka ha, or nabuhi siya sa okay, dili na siya pwede dawaton. Kaya naman, napaman siya capacity, di ba? Or pleasure in sexual sins. Kay base niya maglaag-laag lang or unsa, gi-explain na nato. And then never been in divorce. Number 2, never been in divorce. So dapat wala siya miagi og divorce. And then number 3, noted for good works. So nailhan gid siya nga maayong tao gini siya. Na explain diya sa verse 10. Kung naa sa inyong Bible or naa sa inyong kuan, na diya ingon diya nga, she brought up children and she lodged strangers. Nagpadayon siya og strangers. Nya, nagwash the saints' feet. Nagserve siya sa mga ministers. And then, nakatabang siya sa mga galisod. And then, doing the good work. So, na diya tanan gi-specify. Karon, letter C, within senior years. Mga siya ang last blank. So, before ta mag-start, abinog nakalimot ko, no?
manindog sa ta para mag-pray and atong basahon atong Bible. So nag-review lang sa ta kadyot. So nindog ta, Ginoo. Nga wala mga disturbances sa mong kasing-kasing unahuna, tuguti dear Holy Spirit nga amo ning masabtan, nga amo ning ma-apply unsa mong gustong ipasabot sa mua. Just name we pray. Amen. Okay, padayon og tindog, basahan nato 1 Timothy 5. Pero diri lang ta diretso sa kuan verse 9 to 10. Mo ni atong basahon verse 9 to 10 lang. Kita na tanan? Okay, dungana tog basa kay 2 verses lang man ni. Okay, ready? Verse 9 and 10 read. Let not a widow be taken into the number under 60 years old, having been the wife of one man, well reported of for good works, if she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work. Okay, makalingkod. So, diri na ta sa ato ang letter C, widows within senior years. So, muna siya ikatulo ka criteria sa mga widows nga atong i-adopt sa church, atong isagop. So, unsa man ning 60 years old, muna siya, 1 score is 20, so 3 score is 60. 60 years old. So, nganong importante man nga nganong 60 na, nganong senior na. Ingon diya sa verse 1, ingon diya ay sa 1 sa to, reasons of refusal sa inyong lessons for younger widows. Number 1, younger widows might end up to sexual desire. Kaya kung batanon pa na siya, dili pa na siya senior, basig padulong kaning naapay kuan ba? Napay nabilin sa iyang desire nga makigkuan kaning maminyog lain. So okay ra na siya. Di ba? O kung dili pa day ka decided nga mag-widow ka, o sige, magminyo sa diha, o dili sa kahadawaton sa church, di ba? Ingon sa Bible, ang dawaton lang sa church is widow indeed. Kanang tinuod jud nga widow. So kung bago na ka ng widow, nya batanon pa ka, nya unsa imong plano? Kuan lang ko pastor, mag-apply online. Unsa online job? Dili ngitag online ba nga penpal? Apa ba penpal karon? Online dating ba or ana? O sige. So naapa man kay desire ana, napakay gusto nga magminyo, so dili sa kadawaton. And kay basin ingon po dire na other reason, for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry. So labi na ing ani nga naay usahay dili tanan ha, pero naay uban nga nagpadala sa ilang siguro sa ilang ka-depressed, kay nawad-an silang partner, or siguro nawad-an og pagtuo na sa Ginoo, nga ending, ingon diya sa Bible nga wax wanton against Christ. Nag-increase ila ang kasilo sa Ginoo ba? Nag-increase ilahang ingon diri pagyud sa Bible, wanton, ang gitanaw sa dictionary diha, ang meaning diha, nasa inyong lesson, ingon diha, wanton means sexually indiscriminate or somebody without sexual restraint. Casual sexual relationship na lang ba? Wala na bitoy gugma. Diba? Kada kuan na atoy na istoryahan na mo sa mga adult men last nga naay fellowship nga naatoy sa una ra kito nga issue nga naatoy napatay diri sa Dipolog kay murag nahibalaan ba to nga unsa to? Na mix ra siguro nako ang reference ato sa city, dili sa to sa Dipolog, pero gipatay siya kaya naman kaning naana siya niabot iya ang partner foreigner, then sila nagkuan sila, naglodge sila then nasakpan naapo day sila ang foreigner nga partner. So mulang suko kayo ang foreigner, mulang ending gipatay siya kaya naman dili di ay siya ang tinuod, naapo day sila ang ka date nga foreigner, naapo siya ka online chat, diba? Nya maminyo ay na siguro to sila, munang lagot kayo kay murag gikwartaan lang siya ba? Oh, mo ni isa sa example, batanon pa, wax wanton, increasing wanton, pasabot ana sexually indiscriminate. Wala na siya moral compass kung sakto ba ni or dili.
Wala siya restraint. Ang iya, wala siya gugma. Ang iya lang is makakwarta siya. Ang iya na lang for enjoyment. So muna ato ang muna usa sa gibantayan. So for someone nga someday mawala man na si Pastor Job gyud, either kuwaon siya sa Ginoo or unsay mahitabo. Kung naay mo puli diri, mo na siyang usa ka guide, mo ni gihatag ni Paul kay Timothy pod nga pagbantay sa mga younger widows. Ingon diha but the younger widows refuse. Wala siya laing istorya pa. Pag mga batanon pa nga mga widows refuse. Ayaw dawata. Kaya naman, mo na siya. Ato na naisgutan. Number 2, younger widows might easily reject faith. Mo na gingon sa verse 11 and 12. Having damnation because they have cast off their first faith. So sa previous, sa 11, ingon diya nga wax wanton against Christ, ilan ang gibuhat, dili silang kagulingon, kundi na effect ana, nawad-an na silag pagtuo sa Ginoo. Nawad-an na silag tahod sa Ginoo. Nawad-an na silag kahadlok. Nawad-an na silag kahadlok sa simbahan, sa pulong sa Ginoo. So ang effect, verse 12, having damnation, tinunglo na hinuon siya. Nahimo na siyang tinunglo because they have cast off their first faith. Atong sadyang Kristohanon pa sila, sadyang naapa sila, nagkausap pa sila, sadyang wa pa namatay ang partner, naapa ila ang first faith, naapa ila ang pagtuo sa Ginoo, naapa dito nga nabuhi sila. Pero ending, karon, wa na, nahimo na gayton yung verse 11. Amen? Mo lang sa verse 12, ingon siya na, having cast off their first faith. Wala na gyud, gi-ignore na niya. Wala na siya pagtuo sa Ginoo, wala na siya pagtuo sa pastor, wala na siya pagtuo sa pulong sa Bible. Diba? So, mo na siya usa sa atong bantayan sa younger widows. And then, number 3, younger widows might participate in evil reports. Again wala ni kapasabot nga pag younger widow ka karon, wala ka kabot sa 60, ing-ani na ka. No. Wala na siya. Wala na generalize. Gisulat lang ni Paul, again, sa tong previous lesson, to warn others, to correct others, di ba? And then as a reminder pud sa to ang katong nahagbong sa ing-ani nga sala sa una. Mo nay purpose nga nganong mag-preach ta og sala. So diri, giingon diri gyud sa Bible, gi-specify, younger widows might participate in evil reports. So kung younger widow ka karon, unsay imong gibuhat karon? Pang evil report ba? Mao ba na imo ang role karon? Ikaw taga-update sa ubang marites? Ikaw mo'y bridge? Ha? Naay topic gikag Manila, ikaw gadala sa Dipolog. Naapoy topic gikag asa Cebu, ikaw gadala sa Dipolog, then from Dipolog ikaw na din nagkalat sa mga barangay. Ingana ba imong role? Younger widows? Dapat, I hope dili ha. So number 13, ingon dia atong basahan 13, 14 and 15. Sunda lang sa inyong mga mata. Ingon diri, and withal they learn to be idle. Wa nagihimo, idle na. Wandering about from house to house. Oh, grabe, nagbalay-balay gyud. And not only idle, dili lang kay walay kabisihan, but tattlers also and busybodies, speaking things which they ought not. Na they note sa ato ang lesson na diya, tattlers means gossiper. Tattlers means gossiper. Busybodies means somebody who meddles with other people's business. Diba? Kanang hilabtanon ba? Kusog mag-apil-apil. Gusto mo enter. Sabi ito aming ana, then usapag yun mo tambag. Ing ani buhatan, unsa, murag, palupig man ka. Na, kanang mga anang spirito, likay yun na. Palupig man ka, abi pa lang. O, di ba? Kanang mga inganang nga phrase ba? Kamo na mo, fill in the blanks. Abi pa lang. Di pwede, oy. O, di ba? Mo na siya bantayan na, busybodies. Nya, speaking things which they ought not, makasurya na hinuon nga, dili mao. Na dapat sekreto lang unta, inyo araw unta, imo na hinong nabulgar. O, mo na atong bantayan, ato ang bakba.
Number 1, ana kanang idol. They learn to be idol. Ila nakatunan nga boring naman kaayo wala naman ko'y buhaton, wala na akong partner, wala na ko'y kastorya. Inyong buhaton bitaw para dili mo maburingan, pangita mo ways nga ma-improve mo. Kung walay internet, unsa yung buhaton? Hala, saan naman wala na ko'y wifi. Ambak na ng building. Ingana ba? Dili, di ba? Kung kinsa na diyan imong kauban, imong bakang baby or imong apo or kinsa, dula-dula mo. Kanta-kanta mo, kadumdum jud ko sa una nga pag mag-brown out gabi sa iligan pa mi, gagmay pa mi. Pag mag-brown out, kuha da gitar si Papa. Kuha da kandila si Mama. Then human, gitar-gitar din sila. Gitar-gitar din, may kanta-kanta mi. Ano ba? So, bisag ga-brown out, wala mi mabuhat, ngit-ngit kayo, iligan pa man to, naami laing mahimo, kanta-kanta, katawa-katawa, mag-request pa mig kanta ni Papa. Diba? Nga alam siya. For example, sa kuha, kung mag-brown out, walay internet or walay data, kay nalimtag bayad, na ako'y ready nga e-book. Na ako'y ready nga e-book kung asan ako nga page, o padayon kong basa dito. Akong e-book nga ginabasa, How to Pitch Anything. Gika na isa ka successful gid siya nga kuan ba kanhi bitong taga kuha og investors sa mga companies nya mag-pitch siya og mga ideas ngani dan iyang goal is wala right 2 minutes makatch na iyang attention sa iyang gistoryahan. So mo na akong gibasa, dili wala mo ko sa business side, wala mo ko sa sales side. Pero akong gibasa kay na ako'y makuha ang mga concepts nga nindot kaayo. Amen? Kay we're dealing with people, we're talking with people. So naay ubang mga tao nga naay power play gitawag. So unsaon nimo pag-diffuse kanang a power play? So nana didto. So pagpalitan, i-drive na ko sila mama sa hospital kay magpa-check up ni baby niya. Wala igoy parking, mag-hazard na lang ko. Lisod man ang data, hinay kayong reception, basa kong libro. Maghatod ko nilang Mitch or magkuha ko nila Brother Mitch sa dapitan, pag uli, wakoy kastorya, ako ra isa, mina ko podcast. Lisod po mag-drive, magbasa. Diba? Bangga ta. Mina ko podcast, preaching. Ano ba? Something nga kabisihan, pero mag-start ka ana mintras na apa kay asawa. Amen? Mag-start ka ana mintras na apa kay time, na apa kay gikabisihan. Mag-set ka nga dapat wala kay idle time kay ana sa Bible ay ana sa common, it's a very common saying and then biblical pud ni an idle mind is the devil's workshop. Pag wa na kay laing buhaton, maguna-una na din wala mo ko'y lingaw. Sa mga totoo mo tingog imong phone. Mong barkada mag-text nimo. Brad, asa ka? Inom ta diri. Wala ko'y kauban. Dalalag chicharon. Unsa ba? Dalalag drinks. Ay, sige, wa ko'y gibuhat. O tara, wala po sila papa, mama. O tara. Diba? Asa mga gasugod. Kaya naman, di man ka busy. Naman kay time. So mo na nga, i-ready na be intentional si mong kinabuhi. Kaya pasagdan ra nato atong kinabuhi asa ta maglargo-largo, di gyud nato makontrol atong kinabuhi. Yes, we can't control our life gyud unsay outcome. Amen? Pero ang day-to-day operations nato kontrolado nato. Imo ang reaction, imo ang naa kay idle time unsay buhaton dili man wala. Lord, idol ko lagi. Ano man kung imong gi-idol, ako gibuhat. Bi, tabangi ko bi, unsa kong buhaton. Dili, unsa man ka. Diba? Natay free will. Pero gamitan ng free will sa kamaayo. Kay, ang mahitabo ani, ingon diya sa verse 13, dili lang ni sa pang sa widows, applicable ni siya sa tanan. Kung makatunan nimo nga mahimok ang idol, nakatunan ha, so kaniding idol nakatunan ra ni. Kay kaniding pagka-idol, kaning wala kay himo, automatic na siya sa mga tao. Kung wala kay task, edi next task. Proceed sa next task. Mga tana, unsa pay laing na akong buhaton, pastor? Na human akong sugo. Human na akong buhat na imong sugo. Unsa pay akong laing buhaton, ma? Human na ma. Unsa akong buhaton, ani? Mag-pace na ka. O sige, humag-pace. Unsa na may buhaton? Na kay homework project or unsa? Ay, na ko'y project or na ko'y exam. O sige, pag-study sa exam. Nakakay-schedule dapat, nakakay-sistema. Amen?
Pero ingon sa Bible, when they learn, and withal, pasabutan ng withal, di ba? Also, nadra sa yung out sa kuan, notes. And also, they learn to be idle. Nakatunan na. Nakatunan na, usahay, mangita nag-alibay, mawalay buhaton. Pag nahumanan na ning usa ka task, tago dayon para di masuguan. Pag nahumanan naghimo, himo din. Mo nang hitabo niya, When they learn to be idle, wandering about from house to house, nanimbalay gyud. Mayon tag mag-soul winning nanimbalay or Bible study. Amen? Mayon tag nag-text kay Ate Nida, Ate Nids, unsay bakante nimo kay mukuyog ko nimo house to house. Di ba? Mag-Bible study ta. Pero ending, unsay giingon? Tattlers, mga tabian, libakiro, busybodies, mga samukan. Wala ko ga nangisog ha. Ako lang gi-stress ba unsay giingon diri. Dili nila siya pang younger widows lang para ni sa tuatanan. So mo ni atong bantayan kay nganuman pag naatay idle time gani or idle mind, bantayi kung dili ka kung bakante imong schedule, bantayi imong kasing-kasing. Bantayi imong hunahuna unsay mga pangbuhaton nimo. So specifically, na example diri kani sa younger widows mo na ilang ginahimo. So imagine na kung applicable pa ni karon, unsa na lang ka sa time nilang Paul nga mo ni nasulti niya ngadto kay Timothy. Si Paul naa na siya experience, dagan kay siya missionary journey, dagan kay siya mga churches na na-build. So based from experience mo ni yang nasulti ngadto kay Timothy nga iyang gibilinan sa church. O Timothy, pagbantay ha, kay kanira ba sila magbalay-balay ni, abi ni mo, nangayog pag trucks ni mo diha, no? Nangayog trucks lagi. Nya, wala nang hatag di ay, wala nang Bible study di ay. Mo ni siya, mo ni bantay, unsa na lang ka sa ato ang generation kayo. 14, ingon diha, I will therefore that the younger women marry. Mas gusto pa ni Paul hinoon, nga maminyo na lang mo. Kating mga younger widows, maminyo na lang mo, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully. So gitagaan og hint ni siya ni Paul nga kamo mga balo man mo, mga young pa man mo, bisiha inyong kaugalingon nga dili mo nga idol unsa man pagka-busy, maminyo na lang sa mo. Bata pa man mo, di ba? So gi-encourage diri ni Paul nga kung bata pa ka, nahimo ka dili divorce ha, kundi nahimo kang widow. Namatay imong kuan or gibiyaan ka na unsay nahitabo nga nagbulag mo. Ana siya diri, I will therefore mas maayo pa ang kamo nga mga younger women maminyo, magkaanak, daghang anak, children man. O pwede 2, okay na lang 2. Guide the house, o naamoy i-manage ba? Naamoy panimalay nga giyahan, naamoy panimalay giyahan nga sa kamaayo. Give none occasion to the adversary to speak reproachfully. Nga matagaan ka kuan ba kaulawon. Naay rason ang yawa nga pakaulawan ka. Naay rason nga imbis na depressed ka or na discourage ka kay nawadaan kag partner, ayo tuguti ang yawa nga based anang negative pakaulawan noong kanya. Tanawa mo na gasimba-simba sa Ginoo. Wa man lagi imong partner lagi namatay man lagi. O malagi ka proteksyonan sa Ginoo. Gabulag man lagi hinuon mo. Reproachfully. Pero wala na kapasabot, every setback is God's plan. Every setback is the devil's plan. Usahay, ang setback is mo lang na siya springboard to newer heights. Amen? Basin day gikuha siya, gitugutan siya sa Ginoo, gikuha siya, kaya naman, balo ang Ginoo nga, babag siya someday sa imong pag-grow. Diba? Or kabalo, gikuha ni siya nga business opportunity or wala na gihatag nga trabaho sa imo, kaya naman, kabalo siya nga someday, babag na siya sa imong pagsimba. So naay way ang yawa gyud nga to speak reproachfully, pakaulawan ka. Pero kung imo na siyang buhaton, mo ni gihatag ni Paul ni Paul to Timothy, give none occasion. Ayaw tuguti, ayaw tagaig tsansa. Amen? So, mo na siya advice sa mga younger women. So, unsay i-apply nato sa tong kinabuhi karon sa atua.
Unsa man karon estudyante, unsa karon businessman, teacher or businessman. Unsa imong profession karon? Pag time nga walay mga estudyante or recess, unsa imong buhaton? Mag-Mobile Legend na ba or mag-internet Facebook? Diba? Mag-review ba lesson plan or mag-unsa ba kaha? Mag-review sa mga to-do list. Naadji mga listahan, naatay calendar. So, give none occasion to the adversary. Ayaw taga silag chances. Beware of the idle times, idle mind. Monay ang uban, kaning idle bitaw moments, instead nga negative, gihimo nilang positive. Uy, yes, wala ko'y trabahon, kumpleto na, wala ko'y task, kumpleto na akong to-do list, na-check na tanan, gipangutanan ako si pastor, or gipangutanan ako si sir, kumpleto na, wala na ko'y laing buhaton, unsa naman akong buhaton? Yes, it's my free time. Muna gitawag me time. Diba? So, me time, unsang buhaton? Read books. Dili pag me time, yes, me time, Netflix, taman mo, aso ng mata, dili na nga lang ang me time. Kanang Netflix para na pang family, di na pang solo. Dapat inyo anang pang bonding time. Amen? Pag nakakay alone time nimo, practice your skills, enhance your craft, study, play piano. Kung player ka sa piano, si Sir Don, kung mabantayan, mag-play na lang siya piano gabi gabiing dako. Say sayo kay buntag. Si IC po, say itong last time na nanawag si Papa nako, unsang tural as 12 na. Natulog na mi. Durog tawag kayo naman. 11:30 di siya nahuman og practice diri sa piano niya. Nalakan ako sa taas, di nakasaka. May gani na lang nakamata ko sa tawag ni Papa. Dagan na day siya miss call. Murag nagtawag po siya kang Kates. Dagan na day siya miss call. May gani lang nakabantay ko sa akong phone. Naka-silent ra ba to? May lang gyud kay murag si baby nakalihok ba or unsa ba to nga or gipukaw siguro ko sa Ginoo. Nakapatanaw ko sa gasiga man akong phone. Pagtanaw ko si Papa, tubag na ko. Si IC din na siradaan. Luuya. 11:30 na human, 12 na naabrihan. 30 minutes gilamok. Diba? Nawala na niyang dugo sa biynes. Nahurot sa lamok. Joke lang. So, balik ta. Bantayan nato na ato ang idle time. Amen? Make use of your idle time. If you have skills, enhance your skills. Enhance your craft. Muna giingon mo na point dia sa verse 14. Kung unsa ka karon, mo ni pangbuhatan nimo. Kay 15, ingon dia, for some are already turned aside after Satan. Mo ni siya tong bantayan. Kung nakatunan na nato ning idleness, kung nakatunan na nato ning oy lindot man day ning wala tay buhaton no, naa man day tay freedom no, wala tay buhaton, mo na ingon dia sa 15. Kay uban tuana ni Satan, tuana gahimo sa unsay buhat kinabuhi ni Satan. So mo na siya tong bantayan. Pero ang verse 13 and 14 nindot kay na siya nga example, nindot kay na nga illustration nga if you learn to be idle, buhata ang verse 15, verse 14. Diba? Pangita imo ang kabisihan, kung unsa ka i-apply nimo sa imong kinabuhi, unsa man ko, unsa man ako ma-apply sa kung kinabuhi. Estudyante man ko, pag na ako'y idle time, okay, mag-study ko or mag-read ko books. Si Erna, siya bagong gilan siya school, read master, nindot kayo. Ang mga students magbasa, paspas kayo magbasa, sundo nila. Then sa tumoy na ay quiz, reading comprehension. Diba? Nindot na siya nga madagdag sa atong mga estudyante nga dili lang makabalo mo basa kundi makasabot. Amen? Muna importante diha natay masabtan. So hangtod masanay na sila, ma-enhance sila ang skills. Nindot ka na sila mga reasoning, nindot ka na sila comprehension someday. Okay, padayon ta. Lastly, dirita sa letter number 3, by honoring church leader. By honoring church leader. So, unsa na to pag-honor ng church leader? Letter A, diha, honor shown through double salary. Double salary. So, dili na lang, ato na lang, dili na nato humanon tanan, ato lang, siguro tama na lang ta sa B, A and B. So,
Then next Sunday na pod for our Sunday school. So, ingon dia, verse 17, ingon dia, let the elders that rule well be counted worthy of double honor. Worthy of double honor. Especially, nagigis, butang dia sa Ginoo, especially they who labor in the word and doctrine. Unsay pasabot aning labor in the word and doctrine? Kaning nagtuon ba, naghago og tuon diri sa pulong niya namay gingon di doktrina. Dili lang sa pulong di ay pag-study pod sa doktrina. Kay kaning doktrina, di ba? Gikuha ni gikan sa Bible, applications ni. Doktrina, applications ni unsay gipasabot sa Ginoo diri sa Bible. Amen? So ingon diha, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. Nasabtan? Amen? So, patikim lang na siya, dili lang nato tiwason, kay daghan kog explanation ani nga part, labi na sa number 2. So, dili lang nato ni ibitin, pero mo na siya diha, ang letter B pod is honor is expressed by not depriving food supplies. Mo na siya ang second blank. Pero ato na explain sa next Sunday school na next Sunday, next week. So, natay makuha diya nga mga nindot nga pagtulunan unsaon nato pag-honor ang atong elders, especially those who serve in the ministry. Okay, magampo ta. Ginoo, salamat Ginoo na human among Sunday school. Salamat sa imong kaayo Lord nga amo ning nakatunan, ampo mi God nga amo ning ma-apply sa mong kinabuhi, sa mong practical living Ginoo. Pray God nga ikaw maga-bless sa matag usa nga naminaw. Just name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brother Ed.